Dito sa mundo ng cryptocurrency, ang bilis po ng transaction at ang kakayang makuha agad ang iyong funds ay napakalaga. Pero, paano kung biglang hindi mo ito ma-withdraw? Yan, or paano kung biglang hindi mo ma-withdraw ang iyong mga coins? Ganito po ang nangyayari ngayon sa mga users ng Bitget at saka OKX na may hawak na Picoin. Maraming traders at saka investors ang nagrereklamo dahil tila naipit ang kanilang mga Picoins sa dalawang malalaking crypto exchanges na ito. Ano nga ba ang dahilan ng problemang ito? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, bakit nga ba hindi ma-withdraw ang Picoin kay Bitget at saka kay OKX? Kamakailan lamang ay marami pong users ng Bitget at saka OKX ang nakapansin na hindi na po nila ma-withdraw ang kanilang Picoin. Bigla na lamang po itong nasuspende nang walang malinaw na announcement mula sa dalawang exchanges. Ayon po sa ilang users, nagawa nilang magdeposito ng kanilang Picoin kay Bitget, ngunit nang sinubukan po nilang i-withdraw ay hindi na po ito gumagana. Sa isa pong Reddit post, isang user ang nagsabing nagdeposito po siya ng 1,500 na Picoin kay Bitget. Ngunit naipit ito at hindi niya ito ma-withdraw. Marami pang ibang users ang may parehong reklamo. Hindi lamang kay Bitget kundi pati na rin kay OKX. Ang mas nakakalito pa rito ay walang malinaw na sagot mula sa customer support kung kailan po ito aayusin. Ngayon ay ano po ang sinabi ng Bitget at OKX tungkol dito? Nang kontakin po ng isang user ang customer support ng Bitget, hiningi sa kanya ang kanyang ID at saka email para sa verification. Subalit, kahit na ibigay na ang mga ito, wala pa ring eksaktong sagot kung kailan muling magbubukas ang withdrawals. Ang tangi pong tugon mula sa Bitget ay your request will be completed within 24 to 48 hours. Ngunit makalipas po ang itinakdang oras, nananatiling hindi ma-withdraw ang Picoin. Yan, samantalang sa OKX naman ay higit 24 oras nang suspendido ang withdrawals at marami ang nagtatanong kung ano ang tunay na dahilan sa likod nito. Dahil wala pang formal na pahayag mula sa mga exchanges, marami po ang nag-aakalang may malalim pang dahilan sa likod ng biglaang suspension na ito. Ngayon ay bakit po sinuspende ang withdrawals? Ang teorya ay na lumulutang sa mga crypto communities ay ang mga posibilidad na ang mismong Pi Network team ang siyang humiling na isuspende ang mga transaction sa ilang rehiyon. May nagsasabi rin na baka may kinalaman daw ito sa regulations at saka security concerns. Gayunpaman, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Pi Network team, Bitget o OKX tungkol dito. Dahil po sa kawalan ng transparency, marami po ang nagdududa kung ito ba ay isang lehitimong hakbang para sa seguridad ng users o isa lamang paraan upang manipulahin ang presyo ng Picoin. Sa Twitter, yan or X, isang user po ang nagbansag sa OKX bilang hypocrites and liars dahil umano sa pagsususpindi ng withdrawals eksakto sa launching ng Picoin sa kanilang platform. Ngayon ay scam ba ito o may mas malalim na dahilan? Dahil sa kawalan po ng malinaw na sagot mula sa mga exchanges at sa Picore team, ang ilan ay nangangamba na baka ito ay isang uri ng rug pull or exit scam. May mga nagsasabi na baka ang ginagawa ng exchanges ay pigilan ang withdrawals ng retail investors habang ang malalaking investors or insiders ay patuloy na nagbebenta ng kanilang tokens sa mataas na presyo. Ngunit bago po tayo magmadaling husgahan ito bilang isang scam, tandaan natin na maraming crypto exchanges ang dumadaan sa mga ganitong klaseng problema. Ang ilan ay maaring may kinalaman sa compliance at saka security measures, kaya mahalagang hintayin natin ang opisyal na pahayag ng mga nasasangkot na kumpanya bago po tayo gumawa ng konklusyon. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy traders at investors ni Picoin. Yan, para sa mga Pinoy na may hawak na Picoin dito kay Bitget at saka OKX,
ito po ay isang malaking hadlang. Ang pangunahing epekto nito ay ang kawalan po ng liquidity, ibig sabihin ay hindi po nila ma-convert ang kanilang Pi coins sa ibang assets o fiat money tulad ng pesos. Dahil dito ay maraming traders ang natatakot na baka hindi na nila mabawi ang kanilang pera, lalo na kung hindi agad marisolba ang isyong ito. Bukod pa rito, ang sitwasyong ito ay maaari pong magdulot ng pagkawala ng tiwala sa mga exchanges na ito. Sa crypto trading, ang tiwala po sa isang platform ay napakahalaga. Kung ang isang exchange ay bigla na lang magsususpende ng withdrawals ng walang paliwanag, maring mawalan po ng kumpiyansa ang mga traders at lumapit sa ibang platforms. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay mahirap pang sabihin kung ito ay isang lehitimong problema o isang mas malaking manipulasyon sa market. Ngunit anuman ang dahilan, isang bagay po ang sigurado. Ang transparency ay isang mahalagang aspeto dito sa mundo ng cryptocurrency. Dapat pong maging bukas ang Bitget, OKX at saka Pi Network sa kanilang mga users upang maiwasan ang panic at saka speculation. Para sa mga Pinoy crypto traders at investors, mahalaga pong tandaan na ang paglalagay ng pera sa crypto ay laging may kaakibat na panganib o risk. Kaya huwag pong maglagay ng malaking halaga sa isang token o exchange nang hindi muna ginagawa ang sapat na research. Kaya huwag din matakot na magtanong sa mga crypto communities upang malaman ang iba't ibang pananaw ukol sa isang issue. Kaya sa kabuuan, ang tanong na dapat nating itanong ay may kinabukasan ba talaga ang Pi coin sa mainstream trading? Kung ang team na ito ay hindi kayang magbigay ng malinaw na direksyon sa kanilang mga users, maaaring ito ay isang malaking pulang bandila yan o red flag na dapat pag-isipan ng mga investors. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.